Habang napapaisip ako noon tungkol sa mga larawan at putol na daliri na aking natuklasan sa loob ng kabinet, ay napagitla na lang ako sa ilang katok na umuugong sa pintuan. Kaya't dagli kong ibinalik ang lumang baol sa loob ng kabinet at muli itong ikinandado. Mabilis akong tumayo at inilagay ang susi sa aking bulsa at muli kong pinakalma ang aking sarili dahil alam kong si Marcelino na naman ang tao sa labas ng pintuan. Nang mabuksan ko ang dahon ng pinto, ay tinitigan muna ako nito ng mariin bago nagwika. "Margarita, nais ko lang ipaalam sa'yo na bukas na ng umagang dating natin sa aming isla. Huwag mo lang intindihin ang sinabi sa'yo ni Alejandro. Sige na mahal, at hindi na ako papasok sa iyong silid at doon na ako sa sopa matutulog." Turan sa akin noon ni Marcelino. "Talaga? Bukas na ang dating natin sa inyong isla, mahal? Parang ang bilis lang natin makarating sa Mindanao. Sa bagay, hindi naman barko ang sinasakyan natin kundi isang yate. At saka mahal, bakit sa sofa ka matutulog pwede naman na tayo matulog na magkatabi sa aking kama." Sambit ko noon sa aking nobyo at sinabi ko rin na tabi na lang kami matulog sa aking kama. Ngunit ngumiti lang ito ng manipis at hinalikan ako sa labi kasabay ng pagsabi na hindi pa panahon para magtabi kami sa kama matulog. Bago ito tuluyang umalis, ay muli akong hinalikan sa noo at sinabing wag akong magpuyat para kinabukasan ay presentable ako sa harap ng kanyang mga magulang. Nang makaalis si Marcelino, ay muli kong inilak ang pinto at agad na humiga sa kama at napasingal. At habang nakahiga ako ng patihaya sa kama, ay paikot-ikot ang aking mga mata sa buong paligid hanggang sa nakaramdam ako ng pananakit ng aking pantog. Muli akong tumayo sa kama at mabilis na tumungo sa banyo para magbawas. At habang umiihi ako, ay bigla akong nakarinig muli ng tinig na parang nanggagaling sa hukay. Hanggang sa muli na namang dumilim ang aking paningin at nakita ko na naman ang aking sarili sa loob ng pasilyo. Subalit nakatayo ako roon at pinagmamasdan ng isang babae na nilalaslas ang leeg at sinasalok ang dugo nito sa isang gintong kalis. Ang pinagtataka ko kung bakit lahat ng kanilang mukha ay hindi klarado. Subalit nang matapos isalin sa gintong kalis ang sariwang dugo ng babae, ay pinagpasapasahan nila iyon at lahat sila ay tinikman at ininom ang sariwang dugo ng kawawang babae hanggang sa hinubad na nila ang kanilang mga kasuotan at nagpalit anyo bilang mga halimaw na tinatawag na aswang. Dahil simula nang magpalit sila ng kaanyuan, ay doon ko na malinaw nakikita ang nakakagimbal nilang itsura. Matapos ang pangitaing iyon, ay muling lumiwanag ang aking paningin at hinahabol na naman ako ng aking hininga na parang pagod na pagod sa aking nakitang kalagiman. Bini, ano ba talaga ang kailangan mo sa akin? At paano kita matutulungan?" Matapang na sabi ko sa kaluluwa matapos kong masilayan ang masamang pangitain. Ngunit wala itong naging tugon sa akin at tanging malalalim na paghinga lang ang aking naririnig. Nararamdaman ko rin na nasa tabi ko lang ito dahil dama ko ang kanyang presensya. Nang maibaling ko ang aking paningin sa salamin, ay napaatras na lang ako at nauntog ang aking ulo sa nakasaradong pinto ng banyo dahil isang imahe ang lumitaw sa salamin na walang iba kundi ang babae sa litrato na kasama si Marcelino. Suot nito ang itim na trahe di Buddha habang naliligo sa sarili nitong dugo at laslas ang leeg. Purong itim ang mata nito at nasisilayan ko rin na putol ang mga daliri nito
na halatang nakaranas ng matinding karahasan. Bini, anong pangalan mo? At ano ba ang kailangan mo sa akin? Nauutal kong tanong sa babaeng kaluluwa na parang nalunok ko na ang sarili kong dila sa labis na kaba dahil sa nakakatakot na wangis ng babae. Margarita, huwag kang matakot sa akin. Ako ang daan para matulungan mo ako at matulungan din kita. Ang lahat ng dinanas kong kalupitan ay mararanasan mo rin oras na dumating ang takdang araw ng iyong kasal. Anya sa akin ng babaeng kaluluwa na hindi ko pa rin lubos maunawaan kung ano ang ibig ipahiwatig ng kanyang sinasabi. Anong mararanasan? Hindi kita lubos maunawaan. May kinalaman ba si Marcelino sa iyong pagkasawi? Usisang tanong ko ulit sa babaeng kaluluwa at nang sandaling iyon ay hindi na ako nauutal sapagkat wala naman akong nararamdamang peligro sa kanya. Subalit wala akong nakuhang kasagutan sa aking mga katanungan sa kaluluwa. Bagkus isang tinta ng dugo ang kusang gumuguhit sa salamin at nakalikha ito ng isang pangalan na Estela. At sa babang bahagi ng kanyang pangalan ay nakalimbag ang salitang Berhing Alay. Estela? Berhing Alay? Mahinang basa ko sa nakalimbag na sulat at matapos ko iyon basahin ay biglang naglaho ang nakalimbag na sulat na nagmula sa dugo at kasama rin naglaho ng parang bula si Estela. Estela? Saglit! Malakas na turan ko upang sabihin na huwag muna siyang umalis sapagkat marami pa akong mga bagay na nais kong itanong sa kanya. Matapos maglaho noon ni Estela ay agad akong lumabas sa banyo at muling naupo sa kama habang nakasandal ang manipis kong likod sa puting dingding. At habang nakaupo ako ay sarit-samong mga bagay ang gumugulo sa aking utak para kasing palaisipan ang mga sinasabi sa akin ni Estela na kailangan ko pang buuin para makuha ang tamang kasagutan. Hanggang sa isang desisyon ang bumuo sa aking puso't diwa at kailangan kong tatagan ang aking sarili sapagkat mukhang may panganib na akong kakaharapin. Ayon na rin sa sinasabi ni Estela na mararanasan ko rin ang kanyang naranasan. Kinuha ko ang pulang malita at inalis ko ang ilan kong mga damit at gamit. Muli akong lumuhod para kunin ang itim na trahe de Buda sa ilalim ng kama. Tiniklop ko ito ng maayos at dahan-dahan ay pinasok sa aking maleta. Kinuha ko rin ang baol sa loob ng kabinet at itinabi ko ito sa tabi ng damit pangkasal at muling sinalansang ang aking mga damit at gamit upang ikubli ito. Matapos kong mailagay muli ang aking mga kagamitan sa pulang maleta ay naisipan kong mahiga muna dahil sumasakit na naman ang aking ulo. At habang nakahiga ako sa kama ay nanatili pa ring malikot ang aking imahinasyon na tila parang lahat ng mga pangitain na pumapasok sa aking isipan ay mangyayari mismo sa araw ng aking kasal. Sa aking pagmumuni-muni ay muli akong dinalaw ng antok hanggang sa tuluyan na akong nakatulog. Sa muling pagmulat ng aking mga mata ay bumungad sa akin ang maamong mukha ni Marcelino. Marcelino? Mahal? Paano ka nakapasok sa aking silid? Bungad na tanong ko sa aking nobyo. Margarita, kanina pa ako katok ng katok. Subalit hindi mo ko pinagbubuksan ng pinto. At naisip ko rin na baka natutulog ka pa. Kaya ginamit ko na ang duplicate ng susi ng kwarto ng cabin. Nais kitang gisingin dahil narito na tayo sa aming isla. Sagot naman sa akin ni Marcelino at hindi na naman ako nito tinatawag na mahal na halatang nanlalamig ito sa akin. Ngumiti lang ako sa kanyang sinabi at dali-daling tumungo sa banyo para maghilamos ng mukha. Matapos kong maghilamos ay inayos ko rin ang aking sarili
Sinuklay ko ang mahabang buhok at naglagay ng kaunting pulbos sa aking mukha. Si Alejandro na rin noon ang humila ng aking pulang maleta paakyat sa ibabaw ng yate. Sapagkat hinihintay ako ni Marcelino matapos sa pag-aayos ng aking sarili. Nang makaahon kami ng aking nobyo sa ibabaw ng yate, ay nagulat na lang ako sa ganda ng tanawin na aking natatanaw. Sapagkat may sariling pantalan ang kanilang pribadong isla. At kung susuruin ay para itong isang pier na pwedeng pasyalan. Bukod sa pantalan ay may mataas na puting pader na nagsisilbing bakod sa kabuuan ng malawak na isla. At nakakasiguro ako na mala-palasyo ang nakatirik na mansyon sa loob ng nasabing bakod. Magkakasama kaming tatlo na tumungo sa malaking tarangkahan. At nang makatapat kami sa gate na gawa sa tapaludo, ay pinindot ni Alejandro ang buzzer at agad naman iyong bumukas. Halos nalula ako nang bumukas ang gate dahil isang malaking puting mansyon ang aking natatanaw sa hindi kalayuan at napapalibutan ito ng mga puno at halaman. Meron ding malapad at malawak na swimming pool na gawa sa makalumang disenyo. Isang matangkad at may edad na lalaki din ang magalang na bumati sa amin habang nasa tabi nito ang puting kotse. Kinuha ng matandang lalaki ang aking maleta at inilagay niya ito sa loob ng kotse. Muli kaming sumakay upang tumungo na sa mansyon. May ilang metro din kasi ang layo kung lalakarin namin ito, sapagkat napakalawak talaga ng kanilang mansyon. At nang makarating kami sa harapan ng mansyon, ay isang matandang babaeng Kuba ang nakaabang sa amin at magalang kaming binati noong makababa kami ng sasakyan. Inutusan ito ni Marcelino na ihatid ako sa aking magiging silid at agad naman itong yumuko bilang tugon. Hindi na ako sinamahan ng aking nobyo sa aking silid dahil kakausapin pa raw nila ni Alejandro ang kanilang mga magulang. Habang naglalakad kami sa malawak na sala na puno ng mamahaling antigong gamit, ay nakabuntot naman sa amin ang matandang lalaki habang hila-hila ang aking pulang maleta. Dahil sa napakalawak ng sala, ay napatanong pa ako noon sa babaeng Kuba kung malayo pa ba ang aking magiging silid. At sinabi naman ito sa akin na mahigit 20 metro pa ang aming lalakarin bago marating ang aking kwarto. At habang marahan kaming naglalakad, ay agaw pansin sa akin ang ilang mga sandata tulad ng antigong pana, machete na may kakaibang borda ang puluhan, palakol at mahabang kalibre ng baril na ginagamit sa pangangaso. At lahat ng sandatang iyon ay minsan ko nang nakita sa aking pangitain. Manang, para saan po ba ang mga sandatang nakasabit sa dingding? Mukha kasing mga antigo silang lahat. Usisang tanong ko sa babaeng Kuba. Hanggang sa napabulalas na lang ako sa sinabi nito na sagrado daw ang mga sandatang iyon at ginagamit iyon sa pangangaso ng pamilya ni Marcelino at kabilang na nga doon ang aking nobyo. Subalit sinabi din ng babaeng Kuba na isang bisis sa isang taon lang daw nagaganap ang pangangaso bilang bahagi ng kanilang kultura at tradisyong kinamulatan na muling nagpagulo sa aking isipan. Muli kaming nagpatuloy sa aming paglalakad at isang malawak at mahabang pasilyo ang kailangan naming tahakin. Dahil naroon daw sa dulo ng pasilyong iyon ang aking silid na labis kong ikinagulat, sapagkat pamilyar sa akin ang puting pasilyo kung saan ako pinugutan ng ulo sa aking pangitain. Dahil sa aking mga nakikita ay malinaw na sa akin ang lahat. Dahil unti-unti ko nang nabubuo ang palaisipan na sinasabi sa akin ni Estela. Mukhang may koneksyon nga ang malagim na pangitain ko sa magaganap na kasalan. Lumipas ang ilang minuto naming paglalakad sa mahabang pasilyo ay narating ko na rin ang aking magiging silid. Nagtataka ako noon kung bakit walang masyadong tagasilbi ang pamilya ni Marcelino. Dahil nung araw na yon
ay ang babaeng kuba at matandang lalaki pa lang ang aking nakikita. Agad namang binuksan ng babaeng kuba ang pinto ng aking kwarto at ito palang nagsisilbing mayordoma ng mansyon. Muli akong namangha sa angking ganda ng aking silid na halatang inayos ito at dinisenyo sa mga kulay at palamuti na naiibigan ko. Matapos ipasok ng matandang lalaki ang pula kong maleta ay agad naman itong umalis, habang ang mayordoma naman ay nanatili sa loob ng aking silid para sabihin kung ano pa ang mga kailangan ko at ipinaliwanag din ito sa akin ang mga alituntunin na dapat kong gawin pag nasa harap na ako ng mga magulang ni Marcelino. Ma'am Margarita, lahat pala ng pangangailangan mo ay nandito sa loob ng iyong silid. Pati ang loob ng iyong banyo ay kumpleto na rin ang kagamitan tulad ng mga sabon at shampoo na naaayon sa gusto mo. Ibinilin na iyon sa akin ni Sir Marcelino noong nasa Maynila pa kayo. Pagpapaliwanag sa akin ng mayordoma at sinabi din ito sa akin na kung kailangan ko siya ay pindutin ko lang ang buzzer at agad siyang tutungo sa aking silid dahil malapit lang daw ang kanyang kwarto sa aking kinasasadlakan. Inabisuhan din ako nito na habang hindi pa kami kinakasal ni Marcelino ay huwag akong gumala mag-isa sa pasilyo na hindi ko kasama ang aking nobyo. Tila marami talagang lihim at hiwaga ang bungabalot sa pamilya ng aking nobyo. Pati nga si Marcelino ay hindi ko lubos maunawaan sa pabago-bago ng emosyon nito. Ma'am Margarita, kung wala na kayong kailangan ay aalis na ako. At saka magbihis ka na rin ng iyong kasuotan dahil maya-maya lang ay susunduin ka na ni Sir Marcelino para mag-agahan kasama ang kanyang mga magulang. Ani muli sa akin ng mayordoma at nagpapasalamat naman ako bago ito tuluyang umalis. Samantala, nang makaalis na ang matanda, ay sinigurado ko munang nakakandado ang pinto sa loob ng aking silid sapagkat malakas ang hinala ko na may hindi magandang mangyayari sa akin. Imbis na kasiyahan at kaluwalhatian ang aking mararamdaman dahil malapit na akong ikasal sa lalaking pinapangarap ko. Ngunit kilabot at sindak ang lumulukob sa aking pagkatao. Inilinga ko muna ang aking mga mata sa loob ng aking silid dahil malawak din ito at halos triple ang laki nito sa apartment kung saan inuupahan ko sa Maynila. Agaw pansin din sa akin ang maganda at makintab na chandelier na nakasabit sa kisame na halatang mamahalin ito. At sa bawat sulok ng dingding ay may malalaking kwadrong nakasabit at lahat ng nakaukit sa larawan ay kawangis ng isang hubad na anghel na may hawak na trompeta. Wala namang kakaiba sa silid at hindi ko rin naramdaman noon ang presensya ni Estela. Bago ako magpalit ng bagong kasuotan ay tumungo muna ako sa malaking puting cabinet na may malaking salamin sa harapan. Hindi naman nakalak ang pinto ng cabinet kaya't binuksan ko ito upang usisain ang laman nito. Halos magagarang puting damit na bestida at kamisita ang laman ng cabinet. At may mga damit ding pantulog na halos lahat ay kulay puti. Alam kasi ni Marcelino na mahilig ako sa puting kasuotan. Subalit ni isa sa mga nakasabit na magarang damit ay hindi ko ginalaw. Bagkus doon pa rin ako kumuha ng pampalit kong damit sa pula kong maleta. Agad naman akong nagbihis matapos kong silipin ang loob ng malaking cabinet. Dahil ramdam kong patungo sa akin si Marcelino, ayon na rin sa sinabi ng mayordoma. "Margarita, mahal, nakapagbihis ka na ba?" Sambit sa akin ni Marcelino habang marahan na kinakatok ang pinto ng aking silid. Saglit lang, mahal. Sagot ko naman sa kanya habang inangat ko ang asul na leggings pataas sa aking balakang. Matapos kong makapagbihis ng aking kasuotan ay agad akong lumabas ng aking silid at hindi na rin nagawang pumasok ni Marcelino sapagkat nagmamadali na kaming dalawa
dahil naghihintay na ang kanyang mga magulang sa hapagkainan. Magkahawak ang aming mga kamay ni Marcelino habang naglalakad palabas ng pasilyo. At habang tahimik kaming naglalakad, ay nakikita ko ang matinding kalungkutan sa mga mata ng aking nobyo. At ganoon din ang nararamdaman ko, buwat ng tumugma at umakma ang mga pangitain at palaisipan na gumuguhit sa aking utak. At iniisip ko noon na sana ay nagkamali lang ako ng aking hinala.